Sino na makasagot ng number 5? Take a screenshot grade 10 ha, para may anak kita nga inagpas sa attendance. So okay, tanay ko naka-open ang camera nyo para mabalaan, para kung sino bala ba, sige iban gagamit ng iban nga account. Number 5. Sino makapag-sagot ng number 5? Ituro ang idiomatic ko. Wala, matokso ko, de wait lang. Lily. Lily, pakibasa ng number 5 at ituro kung saan ang idiomatic ko. Nasa kamay na ang ibang na ng iba ang lupaing ipinamana ng kanunuan. Yes, nasaan ang idiomatic or idioma? Ipamana ng kanunuan, sir, or kanunuan. Other answer? Aside from sinabi ni Lily? May harap pa answer nga iban. Rog, may harap ka Rog. Chloe. Nasa kamay, sir. Nasa kamay, may kulang. Ano sir, nang nasa kamay na ng iba? Very good. Nasa kamay na ng iba. So, kagaina pa main nag-join si Bagsik na bago naman sa join niya. Okay, very good, no? So, yan po mga idioma. Aralin 3 sa kamay ng mga kapahamakan, kabanata 7 to 10. Take note nyo ang mga information nga ma-flash sa atong screen. Kaya dala naman kita makuha for your recitation. So, ngayon, isa-isahin natin ang, ayan, paki-screenshot na lang grade 10. So, sa isang kahig, isang tuka, ibig sabihin naglalarawan na matinding kahirapan. So, mahirap, no? Number 2, binawian ng buhay. Very good kayo kasi sabi nyo namatay or pumanaw na. So, take a screenshots para maiyara ka mo proof later sa group chat naton. Number 3, makapal ang palad. Masipag at mapagsumikap sa buhay. Number 4, nagkibit balikat, nagwalang bahala. Number 5, nasa kamay na ng iba. Or kontrolado, pagmamayari, or pinamahalaan na ng iba. So yan ang mga idiomatic kong pahayag na makikita ninyo sa gawain 1. Pero ano nga ba ang idioma? Sino ang may idea? Pag sinabi nating idioma, anyone, grade 10 Malakay? Pagsip. Mga words, sir, nga may madalom nga kahulugan. Very good. Ano pa? May ka-join ba? Lapis kakadula man sino ina? Raj. Mga salita, sir, na hindi literal ang kahulugan, sir. Perfect. Nice one. Ano pa? So, saan ninyo kalimitan or di ba meron tayong iba't ibang uri ng akdang pampanitikan? So, usually saan nyo kalimitang makikita or mahahanap ang mga idioma? Alam pa ba Sir, ang mga uri? sa mga tula, sir. Very good. Sa mga tula. So gumagamit ang mga manunulat or ng mga ang mga may akda ng mga idioma para mas mas mapaganda, maging mabulaklakin ang kanilang tula. So gumagamit sila nito para maitago, no, ang mga literal na kahulugan. Tama ang sagot ni Raj at ni Bagsit tungkol sa idioma. Sa English, ito ay idiomatic expression, hindi direktang pagpapahayag ng totoong kahulugan. Take note dira, grade 10. So narito ang kahulugan ng idioma. Sino ang makapagbasa? Bagsit.
Ang idioma o idiom sa Ingles ay mga salita o pahayag na may nakatagong kahulugan. Ibig sabihin, hindi literal ang ibig sabihin ng mga salitang bumubuo rito. May sarili silang kahulugan na iba sa karaniwang diksyonaryo. Ginagamit ang mga idioma upang maging mas makulay, masining at malalim ang pagpapahayag sa wikang Tagalog. Very good. Thank you so much, Bagsik, for reading. Pag sinabi nating Ewo idiom, bag. ito yung pahayag, no? Pahayag na mayroong nakatagong kahulugan. So, ibig sabihin, sakto ang hambal ni Rog, hindi literal ang pagbibigay nito ng kahulugan. Salitang bumubuo rito. May sarili silang kahulugan na iba ang sa karaniwang diksyonaryo. So, ginagamit ang mga idioma upang maging mas makulay, masining, at malalim ang pagpapahayag ng wikang Tagalog. Ayan. So ngayon, dadapo na tayo sa kalagayang agricultural sa panahon ng El Filibusterismo. So kung napapansin nyo sa ating kabanata na itinalakay noong Martes tungkol sa kabisang Tales, sino ang makapagbigay kung ano ang pangunahing hanap buhay ni Kabisang Tales sa kabanata 4? Pagsasaka, Ano ang sir. pangunahing? Sino to? Ama. O pag may sasagot, magtaas lang ng kamay. Tap the raise hand button. Rog. Pagsasaka, sir. Very good. Pagsasaka. So dito yung karugtong. Dito, tawag nito, dito in-explain pa ng mas malalim, nirelate, no, yung pananakop ng mga Espanyol. Hindi lamang sa relihiyon, kundi sa panghanap buhay din ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Ayon sa El Verbo del Filibusterismo, pakitake note na lang grade 10, ni Eugenio Matibag Revista, Philocracia or Philocracy ang nagdikit ng istruktura ng ekonomiya at kultura ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa atas ng Gobernador General Jose Vasco y Vargas, kinatawan ni Haring Carlos III, isinailalim sa kontrol ng mga kleregong Espanyol ang pagpapaunlad sa mga ari-ariang agrikultural. Wala sa mga lokal na pamilya ang kontrol sa lupa. So kung napapansin natin sa Kabanata 4 sa Kabisang Tales, kahit na walang ebidensya na ang lupa na kanyang pinagsasakahan ay pagmamay-ari ng mga mayayaman, so kontrolado pa rin, no? Kinontrol pa din ng mga Espanyol or ng mga mayayaman yung kanyang lupa. So meaning to say, noong unang panahon, wala kahit sa iyo pang lupa na yan, wala ka pa rin karapatang angkinin kasi nga kinokontrol tayo. Ito kundi sa mga conglomerate, take note, conglomerate, na ang ibig sabihin ay lupon ng mga kumpanya. So owned by the company ang mga duta sang una. So wala pa ya silinga kung imo-imo. Tanan pagmamay-ari ng mga may kapangyarihan at syempre nagbabayad din tayo ng tinatawag na buwis. Di ba? Pinagbabayad noon si Kabisang Tales kahit na sariling lupa niya iyon. Pansinin ang terminong korupsyon sa susunod na seleksyon. So even nowadays, di ba, no, ang korupsyon ay nanatiling buhay, di ba? So ara gihapon niya ang korupsyon hanggat ang umuupo na mga namumuno ay mga korap, yung corruption ay hindi mawawala. Mapahano mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ang tinatawag na corruption. Next, sino makapagbasa nito? Raise your hand, grade 10, sa gustong bumasa. Yes, Biana.
Ginamit ng korupsyon at gobernong Espanyol ang sistemang reduction sa kanilang mga sakop na lupa. Isinasagawa ito para mas madaling maipalaganap ang ebanghelisasyon at asimilasyon ng mga Idyo. Sa sistemang ito, itinatayo ang mga simbahan sa gitna ng mga kabisira. Noong ika-30 ng Disyembre 1887, sinilip ng gobyernong Espanyol ang mga buwis ng mga taga-Calamba. Kasama sa nasilip ang pagbabayad nila ng upa. Nasa Pilipinas pa noon si Rizal. Ang nasabing sitwasyon ang dahilan kung kaya noong ika-8 ng Enero, nagpadala ng petisyon si Jose Rizal sa Administrador de Publica de la Laguna tungkol sa mga asyenda ng mga Dominiko sa Calamba. Very good. Thank you so much, Abiana, for reading. So dito, hinighlight ang tinatawag na reduction. Pag sinabi nating reduction grade 10, ito yung sapilitang pagpapalipat ng tirahan ng mga katutubo upang mapadali ang pagsakop at paglaganap ng tinatawag na Kristyanismo. So, sang-una, may mga Pilipino or mga katutubo na naninirahan sa mga liblib na lugar o sa mga kagubatan, yung ginagawa ng mga Espanyol para mas mapadali nilang masako, sa pilitang pinapaalis at pinapalipat ng tirahan na malapit sa kanila. Like for example, ang simbahan ay nakatayo like for example, sa public places. Then, nahibaluan sa mga Espanyol na may mga tao pa nga nakatira sa mga bukid, sa mga bulubundukin. So, ang ginahimo na sa mga Espanyol, grade 10, ginakadtuan nato nila, ginapalayas, ginasapilitang pinagpaalis, at doon patirahin malapit sa simbahan upang mapadali ang kanilang pagsakop. Yan ang tinatawag na reduction. Siyempre, noong December 30, 1887, sinilip ng gobyerno ng Espanyol ang buwis ng mga taga-Calamba. Saan ba ipinanganak si Rizal? Sino pa nakaalala? Sa Calamba, Laguna. Very good. Sa Calamba, Laguna. Kasama na nasilip ang pagbayad nila ng upa. Nasa Pilipinas pa noon si Rizal. Ang nasabing sitwasyon ay dahilan kung kaya noong ika-8 ng Enero, nagpadala ng petisyon si Jose Rizal sa Administrador de Publica de la Laguna tungkol sa asyenda ng Dominico sa Calamba. So take note natin ang tinatawag na reduction. Okay, so proceed tayo sa kabanata. Wala ko giniging sugpo ng mga kabanata. Okay, so now grade 10, ipagpatuloy na natin ang karugtong ng kabanata. Tapos na tayo sa kabanata 1, Bapor Tabo, kabanata 2, Kubierta, kabanata 3, ang mga alamat, kabanata 4, Kabisang Tales, kabanata 5, Noche Buena, na ang main character doon ay sino kay main character? Baluwas kay Basilio. Sa kabanata 5. Kutseryo, sir. Perfect. Ang kotsero. Ang driver sang kabayo kung sa driver. At ang pang-anim si Basilio. So ngayon, kabanata 7, ang pamagat po ng kabanata 7 ay walang iba kundi si Simon. Okay, Rog, pakibasa. Kabanata 7, si Simon. Makapangyarihan at ang mayamang mag-aalas na si Simon. Kilala rin siya sa taguring Indyong Ingles, Portuges, Kardinal, Moreno at maitim na tagapayo ng Kapitan General. Dahil siya ay makapangyarihan, wala siyang kinakatakutan, maging ang Kapitan General. Matalim siyang magsalita at laging naghahamon ng kakayahan sa mga nakakausap. Bumalik siya ng Pilipinas pagkatapos ang 13 taon upang maghiganti.
Thank you. So ano ko na sa first talata ng kabanata na ang title ay Simon. Nag-ano ko no si ano. Dali na din natokiban ni ano ni Basilio yung ano pagbabalat kayo ni Simon. Di ba sa kabanata 6, yung flashback dito, si Basilio nagbisita sa puntod ng kanyang ina sa gubat. Then tawag nito, ging remember dayon ni Basilio ang past niya kung paano siya nakarating sa kanyang kinatatayuan na maging isang ganap na doktor or manggagamot. So, karagtong sa kabanata 7 nga kung sa diin, samtang nag-atoto si Basilio sa puntod ng kanyang ina, meron siyang narinig na mayroong naghuhukay at doon niya nakita nang kinuha ni Simon ang kanyang tawag nito, sunglasses, no? Ang kanyang tawag nito yes, ang kanyang sunglasses, dito na to niya nakita na si Simon ay walang iba kundi si Simon ay walang iba kundi si Ibarra. So sa kabanata 7, dili na diging highlight na ang goal ni Simon ay maghiganti. Gindescribe na din ni si Simon nga si Simon ay isang taguring Indyong Ingles at matalim siyang magsalita. So take note, if I'm not mistaken, ang meaning ng El Filibusterismo sa English ay the reign of greed. Double check ko lang later kung totoong tsakto gid man. So sa pagkaalala ko, kasi nga paghihiganti ang goal ni Simon sa kabanata, sa El Filibusterismo. Take note nyo lang na di sa kabanata 7. Next, sino? Ako mapili. Siyang bago di abot. Si Lomida. Sino si Lomida? Ako, sir. Lomida. Si Diaz, makapila ko na ni-accept. Si Basilio ay dumalaw sa puntod ng kanyang ina habang naghuhukay naman sa kalapit na lugar si Simon. Nang papauwi na si Basilio ay narinig ang ingay ng paghukay ni Simon sa madilim na kagubatan. Nang tanggalin ni Simon ang itim na salamin ng mga mata, ay nakilala ni Basilio na ang nasa likod ng pagkatao ni Simon ay walang iba kundi si Juan Crisostomo Ibarra na tumulong sa kanya sa paglibing ng kanyang ina at sa bangkay ni Elias 13 taon na ang nakalipas. Di ba? Dara na niya nakita ni Basilio, sangging kwa na ni Simon ang kanyang maitim na salamin. Diyan nakilala ni Basilio na walang iba, si Simon ay si Juan Crisostomo Ibarra na siya mismo din ang tumulong sa paglibing sa kanyang ina at saka kay Elias. Do ka namin na di ka story, amat-amat na din namin ang story. Next. Vicente. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagbabalik kayo, ay inisip niya na wakasan ang buhay ni Basilio. Subalit nabatid niyang hindi siya mapapahamak o ipagkakanulo ng binata sa makapangyarihan. Sa halip ay inimok ni Simon si Basilio na umanib at makiisa sa kanyang adhikain at takay sa pagbabalik. Ngunit mariing tumanggi si Basilio sapagkat ang nais niya ay makapagsimula at manirahan ng mapayapa at tahimik sa buhay. So ang giano ko na ni Simon si Basilio tani patiyo na tani ni Simon si Basilio kay natukiban natukibanan ni Basilio ang pagbabalat kayo ni Simon, pero naniniwala si Simon na hindi siya kayang ipagkanuno or ipagkalulo ni ng binata. Instead hinikayat niya, instead nga patyon niya si Basilio
ginghikayat yan na lang na makianib sa kanyang adhikain, no, sa pag-revenge. Pero diniging naging ni Basilio, wala naging accept ang offer ni Simon dahil gusto niya ng mapayapang pamumuhay. So ano kaya ang mangyayari dito? So amo malang na siya ang unod sang kabanata 7, si Simon. So meron itong karagdagang katanungan. Ano ang lihim na natuklasan ni Basilio kay Simon? Rog. Ang kanyang pagbabalat kayo, sir. Ang kanyang pagbabalat kayo. Ang ibang balagay posipos lang participate man ka mo be. Ara nagid lang ginato kay bang answer. Ginahungit na bala sa inyong rated ang answer. Wala ka magurga pala matida. Okay, yes, very good, Rog. Ang lihim na tuklasan ni Basilio kay Simon ay ang kanyang pagbabalat kayo, no, nagasuksok sa sangrayban. Kay kisang gingkwa ni Simon ang kanyang maitim na salamin, doon siya nakilala ni Basilio. So tandaan, sa kabanata 7, ang pamagat ay si Simon, na kung sa diin dito inilarawan si Simon, isang kilala siya bilang, bilang taguring Indyong Ingles, matalim siyang magsalita. So maliban sa pag-describe kay Simon sa kabanata 7, dito din ipinahayag ang pagtuklas ni Basilio sa kanyang pagbabalat kayo. Kaya pinaplano sana ni Simon na nga patyon or patayin si Basilio, ngunit naniniwala din siya na hindi kayang ipagkanuno ni Basilio ang kanyang lihim, kaya hinikayat niyang umanib, pero ni Basilio deny, kasi nga gusto ni Basilio na magbagong buhay at manirahan ng payapa. So yan lamang ang laman ng kabanata 7. Next, proceed tayo sa kabanata 8, ang masayang Pasko. So dito naman sa masayang Pasko, malalaman natin kung ano yung laman ng kabanata 8. So, unang talata, sino makapagbasa? Maliban kay Rog, sino naman? Si Shelo. Sino ba si Shelo? Okay, Shelo, pakibasa. Saan ka na, sir? Yes, basaha. Basaha, ang isa ka slide. O wala na? Di nasa? Power off. Why na si Shelo? Power off na, power off. Pasko na. Bluetooth disconnected. Yes, Aleha. Nahadlok yung siya magbasa. Pasko na, maagang gumising. Pasko na, maagang gumising ano ni Sirman? Juliana? Juliana. O huli upang tubigin ang kasunduang siya ay manilbihan kay Hermina Penchang. Nang gabing nakaraan, si Huli ay taimtim na nanalangin at umasa ng milagro na mahango sa kinakaharap na suliranin. Pagkagising, subalit ang tanging niya nakita ay ang sulat kamay ng amang humihingi ng 500 pisong pambayad sa mga tulisang tumudukot sa ama. Very good. Okay, thank you so much, Biana. So sa dari, nga kung sa diin, naman niya ang continuation sa kabanata 5. Diba sa kabanata 5, kung naalala nyo pa, na natapos ang kabanata sa part ni Huli, nga kung sa diin siya ay nilbihan, kapalit para may pambayad, may piyansa sa kanyang, Kabisang Tales, diba presohon to si Kabisang Tales. So ang ihimo ni Huli ay
Nagtrabaho siya, nilbihan siya sa isang babae na ang pangalan ay, anong pangalan? sir. Signal. Go signal? Sino ang pangalan ng babaeng pinagsisilbihan ni Huli? Juliana. Juliana. Tukbo na kamukha na tabak mo. Chayo ka. Okay. mo, sir. Si Hermana Benchak, sir. Very good. Wala guro kami yung signal. May signal ako diya. Sir, Ambal. Okay na subuti, subong niya. Okay na. Okay na, sir. Okay, so bawat take note, ang pangalan ng babaeng pinagsisilbihan ni Huli para magkaroon siya ng pera pampiyansa, walang iba kundi si Hermana Penchang. No, nang gabing nakaraan, si Huli ay taimtiman na nalangin na tumaasa sa milagro na mahango sa kinakaharap na sulirain sa pagkagising, subalit ang tanging niyang makita ay ang sulat kamay ng amang humihingi ng 500 pisong pambayad sa tulisang dumukot sa ama. So, amo na siya ang natabo sa kabanata 8. Next. Pinatunggahin ang balgin na RJ. Pakibasa. Signal, sir. Signal ko din, sir. Ano? Pag-sit. Basahan ng DJ. Ano, sir? Ikaw na lang basa. Sama. Maipaliwanag ang kalungkutan ni Tata Celos pagpapalitin ko yan. Pilit na pinakawaan niya para mismo ay sasabog ang dibdib sa matinding kalungkutan. Inaalala na lamang ni Huli ang mga pangako ni Basilio sa kanyang kaugnay sa kanilang magiging buhay. Lumisan si Huli nang hindi man lamang nababati ng maligayang Pasko ang kanyang lolo na sa palagay ng matanda ay sinadya ng dalaga para hindi maipakita ang bigat ng loob sa nararamdaman. Ay, thank you so much, Bagsit. So, dala na, no? At tandaan si Kabisang Tales, tatay ni Huli, si Tata Celo naman niya, lolo ni Huli. Na kung sa diin, dito hinighlight yung maligayang Pasko, pero hindi naging maligaya ang Pasko sa buhay ni Tata Celo at ni Huli. Dahil malungkot, no? Malungkot ang nararamdaman ni Tata Celo. So hindi nagpakita, hindi umuwi si Huli sa kanyang lolo sa kadahilan ng hindi din gusto makita ni Huli ang bigat or ang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang lolo. So inalala na lang ni Huli ang pangako ni Basilio sa kanyang kaugnay na kanilang magiging buhay. Lumisan si Huli na hindi man lang nagbabati ng maligayang Pasko, di ba? So, di ba magkasintahan si Huli at si Basilio? So, wala pa na sila gyapon kakit-anay ni Basilio. So, maligayang Pasko pero hindi naging maligaya ang Pasko ni na Huli. Huli or Julie. Next. Sino pa ginadete? Si Mel. Sa paglisan ni Huli ay pilit na pinaglubag ni Tata Celo ang loob sa panonood sa bintana ng mga dumaraang bihis para higit pang nagdamdam ang matanda dahil wala siyang maibigay na aginaldo sa mga kamag-anak ng dalawin siya ng mga ito at nang magtangkang bitiin man lamang sila ay nahintakutan
si Tandang Silo, sapagkat naglaho ang kanyang tinig na ikinasindak rin ng lahat na nasa kanyang tahanan. Yay! Bravo! Bravo. Thank you so Let's much. go. So, dira na, no? So, samtang Gwapo may na sir, gwapo, kasalanan, gwapo. sino yung naka-open mic nga? Ulang. RJ, Nami- pag-hip. Sergey ba sir? Tukso Sergey sir. Hina ko ng signal niya, pero pawakala bala. Ina-signal ko sir, signal sir. Okay. So, sa diri nga part, no, si Tata Celo, no, ara lang yapon sa bintana. So, malungkot ang kanyang pakiramdam. Higit pang nagdamdam ang matanda dahil wala siyang maibigay na aginaldo sa mga kamag-anak. Nang dalawin siya ng mga ito at nang magtangkang batiin man lang sila ng nahintakutan si Tandang Celo sapagkat naglaho ang kanyang tinig na ikinasindak rin ng lahat na nasa kanyang tahanan. So wala siya maging hatag na gift, no? Sa iyang mga kamag-anak. So later on, open your camera to have our attendance. Kung wala ga open camera karon, good luck. Wala man plastic, syempre. Ang wala sir, wala eh. Absent sila eh. O RJ, basaha, baba mo. RJ, basada ka sa baba mo. Serde lang. Serde lang patan. RJ, basaha. Sino yung doktor mo? Pantay na. Wala na. Ay, signal sir, wala sir. Amo na sir, ano mabaw sir? Wala signal di. Oo, si Julia ay tahimik lang. Basahin ko na sir. Hina pa, dumulat ako. Gwapo eh. Si Julie ay imtim nga magdadasal at umaasa may milagro pagkagising na mahango sa suliraning kinakaharap. Okay na sir. Okay, so huli, nag-aalagin siya yan. Nagdarasal na lang, no? Humihingi na lamang siya ng milagro na kung saan gusto niya pagkaumagahan, ang lahat ng kanyang paghihirap ay mawala na. So grabe ang pagsakripisyo ni Huli para lamang mayroong pangpiyansa ang kanyang ama sa mga dumukot, no, sa kanyang ama, si Kabisang Tales. Sa amo malang na siyang unod sa kabanata 8, ang maligayang Pasko. So Inaiban sir, inaiban. Sa maligayang Pasko, dala na lang nag-highlight ang kabuhi or ang pag-celebrate ng Pasko. Uy, nadugang, sir. Tatang Celo. At dito din pinakilala ang babae na kung saan siya ang pinagsisilbihan ni Huli. Kanyang pangalan ay si Hermana Penchang. Okay, next. Kabanata 9, ang mga Pilato. So dito na tayo sa Kabanata 9. Si email ko na sir, si email ko na mabasa. Si email ko na, si email. Check ko pe. Shelo. Shelo ginako pa ni ginatinukso, wala gyapon kasabat. Si Roger, ako sir. Okay, Rog. Pakibasa, Rog. Natalo sa kaso si Kabisang Tales kaugnay sa usaping karapatan sa lupaeng pagmamay-ari. Napilitang magpaalipin ni Huli at napipi ang matandang Celo sa matinding kapigatian. Walang may turing may kasalanan sa matinding kasawiang naganap sa buhay ng mag-anak na si Dios. Sino inang kagahod man? Si Rog lang ginapabasa ko pero may gawinakal. Mel, i-mute be Mel.
None. Yay! Okay, so ano natabo sa kabanata 10 ko, no? Natalo si Kabisang Tales sa karapatang lupang pagmamay-ari. So, napilitan ulit, no? Ano na lang gid ya? Nag-obra na lang gid si Huli at ang nangyari sa kay matandang Selo or kay Tata Selo na ano daw, napipi, no? Sa matinding kapig hatian. So sino man abing hindi maano sa grabing itong ka-join man? Sino man nabing hindi pipisa mo na nga klase ka problema na priso na iya nga bata plus nagpaalipin ang kanyang apo na si Huli. Wait lang kami mga ga-join, wait lang get. Si Bagsik naman ho. Do ka pila na si Bagsik mag-join. Why ba why sir why? Basta ka nag-join sir, daw ginampangan. Okay, next. Imiyot lang mga wala dagat. Mang tukso ko karon handaman mula kami isabat ha. Sino di man? Swelling. Basahon, sir. Pwede man i-drama. Basaha. Ang Sir na drama, pwede na. Ang senyenteng Gwardiya Sibil at ang tagapangasiwa ng mga prayle ay naghugas kamay sa mga kasawian ng buong mag-anak. Maging ang Panginoon o amo ni Holy na si Hermana Penchang ay hinusgahan silang pinatikim ng parusa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan na tilang sinasabing nararapat lamang ang sinapit sa iyong buhay. Na. So naghuhugas kamay. O naghuhugas kamay sa mga kasawiang ng buong kamag-anak. Pag sinabi natin naghuhugas kamay, anong ibig sabihin nito? Hugas sir, kamot. O, literal kaya nga hugas kamay. Panghugas pinggan sir. Hindi ka Panghugas mula pinggan. Panghugas pinggan sir, pwede na. Open black camera, RJ. Malain-lain gid bala yung inyo RJ. ya. Inibain ni Juan. Nagmamaner na lang. Naghuhugas kamay. Paghipos, RJ. Sabad ba RJ? Wala na may masabat. Kung pabangko Ako'y to. nag-signal. Sabat guys sir. Pag sinabi naghuhugas kamay, ito yung nagapangayo sa Kwarta. Kwarta. nagapangayo sa pasensya. Naghuhugas kamay. Maging ang Panginoon ng amo na si Huli na si Hermana Penchang or ibig sabihin nakikiramay, hinusgahan silang pinatikim ng parusa ang Diyos ng kanilang kasalanan na tila sinasabing nararapat lamang ang kasawiang sinapit sa inyong buhay. So, amo na siya. Next. Anong himala ng berherang hinihintay ni Huli? Question. Anong himala ng berhen ang hinihintay ni Huli? Anyone? Si Rog na naman. Ang isa, sino ga ito? Mel, sabat na Mel. Ang classmate nyo ba lang ito? Sino ga ito? Mataason man nga sinabat. Sino ga ito? Classmate ka na sir. Wala di siya subong. Di sir, si Mel na sir, si Mel. Si Mel. Si Mil, hindi na si Milia. Ang adik. O Rog, ikaw na lang Rog. Para matapos na tabi. Ang sir, ang nga ginaulat niya nga imala sa beren sir ang pagbugtaw ya bala sir nga way nang tanan sir ning okay nang tanan ng nakalaya ng iya tatay kag wala na sila problema sir.
Very good. Pero si RJ, wala pulos iya pinangwakal di. Okay. So yan ang himala na gustong hinihintay ni Huli, no, na pagkagising niya pagkaumaga, wala nang problema, nakalaya na yung kanyang ama at ang lahat ng problema nila ay napawi na. So yan ang hinihinging himala, no, ni Huli. Next. May ara pa kasugpon. Vicente, tulog na guro si Vicente ay. Wala pa. Boy, sir, Pakibasa. Naturingan iyon ni Hermana Petsyang nang malaman siya huli na pwede na mag-asawa ngunit di pa rin marunong magdasal. Okay, thank you. Naturingan iyon ni Hermana Petsyang ng nang malamang si Huli na pwede na mag-asawa ngunit di pa rin marunong magdasal. So the judgmental man si Hermana Petsyang. Ano ni next kabanata 10? So sa sulod dala ning kabanata 10. So diri sa kabanata 9, grade 10, diri na diging highlight ang gani yung pagkatalo, no, ni Kabisang Tales sa hukuman sa pagmamay-ari ng kanyang lupa. Dito din sinabi na napipi si Matandang Selo sa kadahilan ng labis-labis ang kapighatian na kanyang nararanasan. So maraming problema. At naghugas kamay din dito ang mga gwardiya sibil at mga praile sa kasawian ng buong mag-anak. So yan lang ang laman ng kabanata 9, ang mga Pilato. Sa Lunes ha, may magtuksoon ko ay naman may isabat ha. Tatlo na rin kasubong. Anong title sang una, kabanata 7? Oh, wala na. Si Simon, sir. Si Simon, kabanata 8. Anong kabanata 8? O, wala na. Maligayang Pasko. At ang kabanata 9 is ang mga Pilato. Okay, so dira kita makuha another recitation sa Monday. And then before we end, regarding sa project nyo, sa assignment nyo, first output, no, sa inyo sa Aralin 1, combinations ng Aralin 1, Aralin 2. Kung nabasa nyo na sa Genyo, you need to create a video or audio file, no, ang select mo sang 1 na alamat, then basahon nyo na siya, i-record. So mas okay kung naka-video para mas creative. Butangan nyo siya, pwede nyo siya butangan sa background music, so butangan subtitle, nga daw sa balado na man lang tawon para magamit man naton. Pag gusto ka mo kung ano nga klase ka alamat ang i-record nyo, pwede man kuha na lang ka mo. Mas okay kung gamitin yung aton ng mga kabanata. Search nyo ang whole script sa kabanata 1, 2, or 3. Pili lang, isa lang kakabanata. Then do nyo siya, do i-deliver nyo siya through recording. Then after, i-upload nyo siya dito mismo sa Genyo. May makita ka mo da ang upload. Click the upload lang da. May ara da option niya picture, audio, and video. Kung audio, audio man. O video, video. So mas okay kung video. Kay mas namit siya lang tawon. Record lang. Then butang lang kamo like, kamo nang bahala kung paano nyo panamion ang inyong output through digital. So amo lang na siya grade 10. Ang submission. So tani i-submit nyo na siya karon kay assignment malang na. So ipasa nyo na lang na siya tomorrow. So mahulat ako tomorrow until 7 p.m. at the evening. So hopefully nga maglantaw ko ba sang Genyo, mag-open ko may mga naka-file na nga, naka-upload. Kaya i-check ko na dayon. Sa mga malate, syempre may minus na yung may mga late.
Okay, so before we end, open your camera to have our documentation para ipasa ta kay Sir Bretch. Everyone, open your camera. Ang wala ga camera, absinan ko diha. Panglawag ta pa kamo isa-isa, ha? Open camera ka mo, open. Ay, na, Kasi no nga. ganyo kay nagutom na ko. Kasi ganyo Si na. Charles, si Charles kag si RJ wala pa, kag si Lamela. Ah, gwapo eh. Hala na kuya. O mansig screenshot. Mansig screenshot para maipasa ka mo karon sa akon. Wala Gwapo ka eh. na maipasa screenshot, why? Hindi ka mo magambal nga, hindi ka mo kabalo mag-screenshot. Hindi kami kabalo, sir. Sige lang. Romulus Benchetero. Kabalo ka man, guro. Nasugo tagay ka mo. Aron na, sir. Ipasa lang si mo. Ala, wala ka. Nakaya mo na ka mo GSP, sir. Wala gali ka. And si Lance. Yad lang ako sa GSP, sir. Ay pa ko ka-join. Okay, everyone. Thank you so much sa pag-attend. So, see Para you ligo on na Monday. kamo. Ang inyong Oy, assignment. Mel, paligo na Mel. Bubaw si mo, Mel. Okay, bye. Para Bye, ligo sir. na, para ligo. Love you. Para ligo. Palaligo na ka mo. Uy, baho. Bye, sir. Love Mel. you. Suyo ka, Bye. Mel. Mel, suyo pa wala, Mel, ah. Para ligo na, para ligo. Pakisend mo.